I'm so sorry, lumuluhang sambit nito habang lumalapit sa kanya. Galit na tumayo naman siya sa kama at mapaklang nginisihan ito, kailan pa? Sasabihin ko naman talaga sa'yo naghahanap lang ako ng tiyempo, garalgal ang boses nito. Hindi ako makakapayag, Sam, sasabihin ko kay Dad ang totoo. Sasabihin ko sa kanya ngayon na hindi mo naman talaga siya mahal, at ako ang totoong mahal mo. Sa galit ay dagli-dagli niya naman tinungo ang pintuan at akmang bubuksan iyon, no. Mon, pagpigil nito sa kanyang kamay, nakasandal ito sa pintuan. Bakit hindi, ha? Ano, nagbago na ba ang nararamdaman mo at si Dad na naman ang mahal mo? No, mali ang iniisip mo, look. Umiiyak na saad nito na hinawakan ang kanyang mukha, hindi pwedeng malaman ng dad mo ang tungkol sa atin dahil, may sakit siya, Mon. Good morning Dad, malamaya na bati ni Mon, pagkababa niya mula sa kanyang kwarto at nadatnan ito at si Sam habang kumakain sa kusina. Lumapit siya rito at hinalikan ito sa pisngi, ganon din kay Sam. Ni hindi man lang niya ito tinapunan ng mga tingin si Sam. Maupo ka dito sa harapan ni Sam, honey, nauna na kaming kumain kasi tulog na tulog ka raw, saad ni Kirk. Tahimik na naupo na nga siya sa harapan ni Sam, nakamasid lamang ito sa kanya. Mon, are you sick? Bakit ang tahi-tahimik mo? Tanong ulit ni Kirk. Nanatili siyang tahimik habang naglalagay ng kanin at ulam sa kanyang plato. No, I'm fine Dad, tipid niyang sagot, saka napunta ang mga mata kay Sam. Anyway Dad, kailan po ang balik niyo sa Thailand? Nahinto naman sa pagkain ito, maybe on Friday. Honey, then, after 1 week I'll be staying here again, nakangiti nitong sagot. Napatingin naman siya sa kamay nitong hinawakan ang kaliwang kamay ni Sam. I'll be staying here for good at panahon na rin, para asikasuhin na namin ang kasal namin ni Sam. Nagtaas baba pa ang mga kilay nito na napatingin kay Sam, di ba, hon? Nakangiting sambit pa nito. Napamaang naman si Sam, walang lumalabas sa salita sa bibig nito na napatingin sa kanya. Automatikong tila tinusok ng anumang bagay ang kanyang dibdib dahil sa selos na nararamdaman. Wala sa sariling nabitiwan na lamang niya ang kutsara at tinidor na hawak niya, na pinagmulan ng malakas na ingay sa loob ng kusina. Ah, excuse me, sambit niyang napahawak sa ulo, medyo nahihilo po ata ako, Dad. Dagli-dagli naman siyang tumayo bago pa man makalapit si Kirk at Sam sa kanya. Oh, Mon, what happened to you? Nag-aalalang saad ni Kirk na akmang lalapit sa kanya. Mon, sambit naman ni Sam na akmang hahawakan siya, bago pa man makalapit ang dalawa ay tinalikuran na niya ang mga ito. I'm fine, Dad, gusto ko lang munang magpahinga. Sagot niyang dagli-dagling pumanhik na sa itaas. Naiwan namang napatingin sina Kirk at Sam doon, malalim na napabuntong hininga si Kirk. Hi, ano bang nangyayari sa batang iyon? Napatingin ito kay Sam, can you talk to her for me? Tahimik na tumango naman ito. Mon, paulit-ulit na pagtawag sa pangalan niya. Nanatili lamang siyang nakahiga sa kanyang kama, hanggang ito ay tuluyang nakapasok sa silid. I'm so sorry, lumuluhang sambit nito habang lumalapit sa kanya. Galit na tumayo naman siya sa kama at mapaklang nginisihan ito, kailan pa? Sasabihin ko naman talaga sa'yo naghahanap lang ako ng tiyempo,
Garalgal ang boses nito. Hindi ako makakapayag, Sam, sasabihin ko kay Dad ang totoo. Sasabihin ko sa kanya ngayon na hindi mo naman talaga siya mahal, at ako ang totoong mahal mo. Sa galit ay dagli-dagli niya naman tinungo ang pintuan at akmang bubuksan iyon. No, Mon, pagpigil nito sa kanyang kamay, nakasandal ito sa pintuan. Bakit hindi, ha? Ano, nagbago na ba ang nararamdaman mo at si Dad na naman ang mahal mo? No, mali ang iniisip mo, Luke. Umiiyak na sad nito na hinawakan ang kanyang mukha. Hindi pwedeng malaman ng dad mo ang tungkol sa atin dahil may sakit siya, Mon. Sa sinabi nito ay nagulat siya at natigilan na lang sa ginagawa. What do you mean? Halatang nabigla rin ito sa sinabi at hindi ito nakapagsalita. Sam, anong sakit ni Dad? Malakas na tanong niya. He has a heart cancer. Nahihirapang makapagsalita na sagot nito. Sa nalaman ay lalo na lamang siyang napaiyak at napatakip na lamang siya sa sariling bibig. Hindi niya alam ang gagawin, magkahalong sakit at galit ang kanyang nararamdaman. Sakit at galit para sa nalamang may sakit ang kanyang ama at anumang oras ay baka mawala ito. At sakit at galit dahil mahal na mahal niya si Sam pero wala siyang magawa para ipaglaban ito. Unti-unti na lamang siyang napaupo sa sahig habang umiiyak. Kaya siya parating pumupunta sa Thailand, Mon, dahil nagpapagamot siya roon. At kaya hindi ko magawang magtapat sa kanya dahil baka ano pang mangyari sa kanya. Napahagulhol na sagot nito na napaupo na rin sa kama, halata rin sa mukha nitong litong-lito kung ano ang gagawin. Ilang minutong ganun ang kanilang posisyon hanggang sa lumapit ito sa kanya at pinatayo siya. Let's fix this, Mon, nakapagdesisyon na akong sabihin natin sa kanya ngayon din, I don't wanna lose you. Mahal kita, mahal na mahal, dugtong pa nito, akmang bubuksan na nito ang pintuan para lumabas sila nang nagmatigas siya. No, mabilis niyang sagot na nagpatigil at nagpahinto naman sa paggalaw nito. Let's keep this secret between us, Sam, dugtong pa niya rito habang nakatingin sa ibang bahagi ng silid. Sa sinabi niya ay halata sa mukha nito na napanatag na ito, napatingin naman siya ulit dito. Let's wait na bumuti ang kalagayan ni Dad, na gumaling siya, but, what about you, your feelings, ayokong nakikita kang nasasaktan, pinisil nito ang kanyang pisngi, don't mind me, I can handle these feelings, ang mas mahalaga ngayon, ay tulungan nating gumaling agad si Dad, napasuklay naman ito sa buhok gamit ang kanang kamay, but he didn't know. Na alam mo naman, actually, hindi niya pinapasabi sa iyo ang sakit niya dahil ayaw kanyang mag-alala, but I don't have choice. Han, kumusta si Mon? Mabuti na ba ang kalagayan niya ngayon? Tanong ni Kirk kay Sam. Natigilan naman siya nang yakapin siya nito mula sa likuran. Kasalukuyan silang nakatayo sa terrace at nakaharap siya sa maliwanag na buwan habang sinasalubong ang malamig na hangin. Napapikit na lamang siya nang maramdaman ang mga labi nitong hinahalikan ang kanyang pisngi. Sa nangyayari ay pakiramdam niya ay pinagtataksilan niya si Mon. Automatiko naman siyang napasundot-sundot sa kanyang ulo kaya natigilan si Kirk. Hinawakan nito ang kanyang kamay na nakahawak noon. Are you okay? Lumayo siya rito saka dagli-dagling humiga sa kama. Masakit ang ulo ko. Han, inaantok na ako. Good night. Natigilan naman ito at tahimik na pinagmamasdan lamang siya.